Aral. Ang pamagat po ng pag-aaralan natin ay A United Call to a Divided Age. Nabubuhay po tayo ngayon sa panahon ng pagkakawatak-watak. Kanya-kanyang kinakampihan ng namumuno sa ating gobyerno. Marami pong pamilyang nawawasak dahil sa iba't ibang mga kadahilanan. Maging ang mga Christian churches po ay nagiging lugar kung saan ang iba't ibang kagustuhan, personalities at mga walang kabuluhang issues ay nagdi-divide po sa church ng ating Panginoong Hesus. Parami na po ng parami ang mga denominations, nabubuo ang mga factions. Ang loyalty po kay Jesus ay pinapalitan ng loyalty sa pastors at leaders na hindi po dapat mangyari. Kaya noon pa man ay malinaw nang nangusap po ang Holy Spirit sa pamamagitan po ni Apostle Paul. Hindi po ito isang suggestion, hindi po ito isang preference, kundi isang passionate na apela na galing mismo sa puso ng ating pong Panginoong Hesus. Kung tayo po ay mga tunay na disciples ni Jesus, ang pagkakaisa ay hindi po option. Unity is gospel-shaped. Ito po ay dumadaloy mula po sa cross ng Kalbaryo. At ito ang nagpapatotoo sa mundo na nag-o-observe po sa ating. Ang text po natin ay mula po sa book of 1 Corinthians chapter 1 verse 10. Nakasulat po dito ang sabi po ni Apostle Paul sa mga Christians sa Corinth, I appeal to you, dear brothers and sisters, by the authority of our Lord Jesus Christ, to live in harmony with each other. Let there be no divisions in the church. Rather, be of one mind, united in thought and purpose. Hindi po ito personal na kagustuhan ni Paul. Pansinin mo po ang kanyang sinabi, by the authority of our Lord Jesus Christ. Ang pagkakaisa hindi para sa kaginawaan ng organization. Ito po ay pagpapasakop sa lordship ni Jesus. Ang Korinto ay kilala sa Bible bilang isang lugar na humaharap po sa matinding division. Ang paghati ng lipunan sa mga grupo ay batay po sa kanilang yaman, edukasyon, trabaho at kapangyarihan. Kilala rin po ang Korinto sa kanyang mga sikat na philosophers. Natutularan ng mga Kristiyano ang labis na pagkahumaling sa kultura ng mga taga-Korinto sa mga sikat na personalidad. Kaya sinabi po ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 1 verses 12 and 13, some of you are saying, I am a follower of Paul. Others are saying, I follow Apollos, or I follow Peter, or I follow only Christ. Has Christ been divided into factions? Was I, Paul, crucified for you? Were any of you baptized in the name of Paul? Of course not. Sinulat po ito ni Paul bilang kanilang spiritual father nang may labis po na kalungkutan. Ang mga believers na tinubos po ng Panginoong Hesus ay nahahati, nadi-divide dahil sa kanilang loyalty sa kanilang mga leaders. Now, what was Paul really saying? Doon po sa first part po ng 1 Corinthians 1:10a, ang sabi niya, I appeal to you. Now, ang mga salita pong I appeal to you ay galing po sa Greek word na parakalo, na ang ibig sabihin po ay to urge, plead, come alongside. Ito po ay pakikiusap o paniniklod po ni Paul sa mga Christians sa Corinth. Now, yung ikalawang bahagi po, 1 Corinthians 1:10b, by the authority of our Lord Jesus Christ, to live in harmony with each other. Ang tunay po na pagkakaisa sa Bible ay nakaugat sa Panginoong Hesukristo, hindi po sa pagkakasundo lamang ng tao. Kung si Jesus po ang tunay na Panginoon ng ating buhay, hindi po natin sasaktan ng kanyang katawan, ang church, dahil ayaw natin siyang mabigyan ng kahihiyan. Ang ikatlong bahagi ng 1 Corinthians 1:10c, let there be no divisions in the church. Now, ang salita pong division ay galing po sa Greek word na schismata, na ang literal na kahulugan po ay tear, split, or rip. Dito po inilalarawan ni Apostle Paul ang church na parang isang damit na pinunit. Kapatid kaibigan, ang damit ni Jesus ay pinunit doon sa krus. Ngunit hindi ang kanyang katawan. Tayo po bilang church ang katawan po ni Kristo. Now, yung last part po sa 1 Corinthians 1:10d, it is written,
Be of one mind, united in thought and purpose. Ang pagkakaisa po ay hindi nangangahulugan na kailangan pare-pareho po tayo ng opinion sa lahat po ng bagay o yung tinatawag po ba na uniformity. Sa halip po, ito ay pagkakaisa sa puso at layunin dahil si Jesus po ang ating Lord. Now let's go to point number 1. Unity is a gospel issue, not a side issue. Hindi po itinuturing ni Paul ang division bilang isang maliit na issue lamang, kundi bilang isang seryosong kasalanan na sumisira po sa katawan ni Kristo. Pakinggan po natin ang prayer ni Jesus ng gabi bago po siya hulihin sa Garden of Gethsemane at nang siya po ay bago ipako sa krus. Sa John chapter 17 verses 20 and 21. Please listen carefully. Ang sabi po ni Jesus habang siya po ay nananalangin sa kanyang Ama, I am praying not only for these disciples but also for all who will ever believe in me through their message. I pray that they will all be one, just as you and I are one, as you are in me, Father, and I am in you. And may they be in us so that the world will believe you sent me. So, pagkakaisa po ng kanyang mga disciples at lahat ng mananampalataya at sasampalataya pa ang huling prayer po ni Jesus bago po siya hulihin. So you see, sinisira po ng division ang evangelism. Pinatototohanan naman ng pagkakaisa ang mabuti pong balita. Ang division ay nagpapahina sa patotoo ng church. Unity is not manufactured by shared taste, but by shared grace. When sinners are saved by the same cross, pride loses its oxygen. Imaginin mo for example ang isang orchestra kung saan ang bawat musikero ay magaling. Ngunit kanya-kanya naman sa pagtugtog. Walang kumukumpas, walang pinagkaisahang tempo, walang pinagkaisahang key. Ang bottom line, ang dapat na maging magandang musika ay naging ingay lamang. Ganito rin po ang church na hindi po Christ-centered ang pagkakaisa. Gifted nga, passionate nga, ngunit hindi naman nagkakatugma. Ang pagkakaisa po ay hindi tungkol sa pagpapatahimik ng mga instrumento. No. Ito po ay tungkol sa pagsunod sa iisang conductor, si Jesus. Point number 2, this unity reveals misplaced loyalties. Ang mga Christians po sa Corinth ay loyal sa kanilang leaders sa halip na sa Panginoong Hesukristo. Sa 1 Corinthians chapter 3 verses 4 to 7, mababasa po natin, when one of you says, I am a follower of Paul, and another says, I follow Apollos, aren't you acting just like people of the world? After all, who is Apollos? Who is Paul? We are only God's servants through whom you believe the good news. Each of us did the work the Lord gave us. I planted the seed in your hearts, and Apollos watered it, but it was God who made it grow. It's not important who does the planting or who does the watering. What's important is that God makes the seed grow. Pinuna po ni Paul ang mga taong nagkukunwaring spiritually mature, ngunit makalaman pa rin ang kilos. Kapag ang katapatan po sa mga leaders ay humigit sa katapatan po kay Jesus, hindi maiiwasan ang pagkakabahabahagi. Kapag si Jesus ang ating pong pinakamalalim na kasiyahan, ang mga leaders ay babalik po sa kanilang tamang lugar, servants, at hindi po saviors. Point number 3, unity flows from the cross. Atin pong basahin na nakasulat po sa book of Ephesians chapter 2 verses 14 to 16. For Christ himself has brought peace to us. He united Jews and Gentiles into one people when, in his own body on the cross, he broke down the wall of hostility that separated us. Verses 15 and 16. He did this by ending the system of law with its commandments and regulations. He made peace between Jews and Gentiles by creating in himself one new people from the two groups. Together, as one body, Christ reconciled both groups to God by means of his death on the cross, and our hostility toward each other was put to death.
Hindi lamang po pinagkasundo ni Jesus ang mga makasalanan sa Diyos. Pinagkasundo niya rin ang mga makasalanan sa isa't isa. Kung namatay po si Kristo upang gibain ang pader ng division at galit, bakit po natin muling itinatayo ang mga pader ng discrimination, hinanakit, sama ng loob, at division? Sa makatwid po, ang pagkakaisa ay hindi isang bagay na ating nilikha. Ito po ay isang bagay na ating pinananatili. Tandaan po natin na tayo po tinawag hindi lamang peacemakers, but peacekeepers. Maaring magtalo-talo halimbawa, hindi magkasundo ang magkakapatid, ngunit hindi nila inaalis ang kanilang family name. Ngayon, ang mga Christians po ay maaring hindi magkasundo sa ilang bagay, ngunit ang pangalan po ni Jesus ang nagbubuklod sa atin higit sa pagkakaiba ng atin pong mga opinions. Point number 4, unity requires humility and repentance. Basahin po natin ang nakasulat sa Book of Philippians chapter 2 verses 3 to 5. Don't be selfish. Don't try to impress others. Be humble. Be humble, thinking of others as better than yourselves. Don't look out only for your own interest, but take an interest in others too. You must have the same attitude that Christ Jesus had. Now, upang mapanatili po ang pagkakaisa sa church, kailangan po ng humility, kapakumbabaan. Ang pagkakaisa ay nagsisimula po sa kalooban, inside of us, bago ito maipahayag sa labas. Ang pagsunod po sa Diyos ay nagbubunga ng blessings at kasama po sa pagsunod kay Kristo ang pagbabantay sa unity sa kanyang church. So mga kapatid, impossible ang pagkakaisa kung wala ang mabuting balita. Dahil kailangan sa pagkakaisa ang isang binagong puso. Now, the question is, how do we respond? Una po, examine your heart. May sama ng loob ka ba? Mga kagustuhan o loyalties na nakikipagkumpetensya kay Kristo? Tanungin mo ang iyong sarili. Pangalawa, repent quickly. Magpakumbaba at talikuran mo na ang kasalanan. Hindi yan makakatulong sa iyo. Ikatlo po, recommit to Christ's body. Mahaling muli ang kanyang church na pinaglaanan ni Jesus ng kanyang buhay. At ikaapat po, refocus on the mission. Ano bang mission na binigay sa atin ng Panginoon? To go and make disciples, not divisions. Mga kapatid, sama-sama tayong sumunod kay Jesus. United by grace, anchored in truth, empowered by love. Nawa po maipamuhay natin ang sinabi po ni Apostle Paul sa mga Christians sa Rome, sa Romans chapter 15 verse 5. May God, who gives this patience and encouragement, help you live in complete harmony with each other, as is fitting for followers of Christ Jesus. Nawa po meron tayong naunawaan sa atin pong maikling pinag-aralan. So tayo po ay mag-pray mga kapatid.